matapos pumirma para ma-impeach si VP Sara, mga congressman, kanya-kanya ng hugas ng kamay. Ilang mga netizen nanindigan na hindi makakatakas ang mga mambabatas sa hagupit ng karma. Sa isang trending news online, tila umami na raw ang Cagayan de Oro representative na si Lordan Suan nang tila dahil sa pera, pumirma ang maraming kongresista. Tunay na nabulabog ang maraming taga-CDO, maging ang mga netizen na nakabasa ng controversial alleged statement ni Congressman Lordan Suan. Naging isa sa pinaka-trending topic ngayon online ang nasabing alleged statement na di umunay sinabi raw ng kongresista ng 1st District ng Cagayan de Oro na tila ginamit lamang raw ng mga Duterte ang taong bayan at ang totoong nagsasabi ng buong katotohanan ay ang speaker na si Martin Romualdez maging ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mga taga-suporta, tila sinabi pa di umano ni Attorney Lordan Suan na marami ang nagka-question sa kanya naging pagpirma. Ngunit asahan raw nila na babahan ng ayuda dahil after daw nilang pumirma sa kagustuhan ng ilang mga kongresista, nag-provide daw si Martin Romualdez ng additional allowance o budget para maibigay sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong pinansyal. Ang mas nakapagpataas pa ng kilay ng maraming botante nang di umunoy sabihin na this is just the beginning. Accountability and real service will continue and I stand by my decision. Unquote. Matapos kumalat ang nasabing statement na ito, bugbog sarado sa mga taga Cagayan de Oro ang kanilang sariling congressman na si Representative Suan, kung saan tila kinamumuhian na siya lalo na ng mga botante. Tila matapos lamang kumalat ang nasabing balita, idinanay ito ng nasabing kongresista from CDO at sinabing wala raw katotohanan ang mga nasabing statement. Ngunit tila mukhang huli na ang lahat dahil kumalat ang balitang ito at hindi raw niya maididenay na isa talaga siya sa pumirma para ma-impeach si VP Sara. Ito raw ang balita at ebidensyang hindi niya mapapasinungalingan dahil kitang-kita na siya ang lumagda sa kanyang sariling pangalan. Dahil dito, hindi na raw iboboto ng kanyang sariling kababayan ang kanilang sariling congressman na si Representative Lordan Suan matapos ang kumpirmado na isa ito sa pumirma para mapatalsik si VP Sara. Ayon sa kanyang naging comment post, whether it is true or not, one thing is for sure, pera ang kapalit ng pirma. Huwag tayong maglokohan, Congressman Suan, kahit mismong nasa loob ng Kongreso, kung saan kayo sumasamba kay Romualdez, kalat ang balitang may makukuha kayong 150 billion kada isang kongresistang pumabor sa impeachment ni VP Sara. And don't deny this, na fake news dahil well spread ang balita at talagang may lagayan na naganap at magaganap. Imagine, pumirma ka lang to impeach VP Sara, you will have ayuda, namely 25 million pesos for AX, 25 million pesos for AKAP, and 100 million pesos for DPWH project na kayang-kaya niyong ibulsa dahil ganyan ang gawain ng mga kongresista. Oh well, don't tell a lie. Sa tagal na naming bumaboto, bilang lang sa Pilipinas ang mga taong walang bahid ng pangungurakot at pagkakaluklok sa pwesto. Majority, mga buwaya. Yung pastor nga na naging politiko, nagnakaw eh. Kayo pa? So please, huwag niyong sabihin sa amin na political process ang impeachment at ginagawa lamang ninyong trabaho as congressman. Tarantado! Trabaho pa rin ba ng mga congressman na ipangalandakan ang pangalan niya sa mga ayuda program? Ang pagiging bulag sa katotohanang kinukurakot ng mga politiko ang kaba ng bayan. Trabaho niyo pa rin ba ang manahimik? Sa bagay, sino ba naman ang makapagsasalita kapag punong-puno ang bunganga at halos lumangoy na sa dami ng pera? You, Congressman Suan and others who signed and impeached VP Sara, learn to number your days. Ang lahat ay may kabayaran. And this is only the beginning. People are pissed to politicians like you. Wala kang aasahang boto sa aming mga taga Cagayan de Oro.
Tingnan natin kung mananalo pa kayo. Unquote. Narito at panoorin ang resback ng maraming taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa controversial congressman ng Cagayan de Oro na si Representative Lourdes Juan, kung saan binatikos at pinagbantaang pang hindi na iboboto ng kanyang mga constituents matapos makumpirma na ito ang isa sa mga Mindanaoan na pumirma para mapatalsik si VP Sara. Panoorin ang full video. Oy, palakpakan natin mga kababayan, ang congressman na to. Honorable Lourdes Juan, congratulations sir. Sinabi niya dito na after daw pinost yung mga pangalan na bumoto na i-impeach si VP Sara, nagtanong daw yung mga kamag-anak niya bakit. Para masave ang laway niya, isa na lang explanation niya at ito. I voted yes because it was the right thing to do. VP Sara and her family must be held accountable for their wrongdoings. Inadmit niya dito na sumuporta daw siya noon sa mga Duterte, pero si Speaker Romualdez at si Bongbong Marcos Jr. ang nag-open ng kanyang mga mata. Mga Duterte daw ay ginagamit lang sila. Hindi daw sila yung totoong magandang halimbawa ng mga leader sa ating bansa. Ito ng pinakamalala. To my supporters, I know you stand with me. Rest assured, the ayuda is coming. After we voted yes, Speaker Romualdez provided additional budget, allowing us to give even more assistance to the people. Hoy, napaka-honest naman ng congressman na to. May bigayan ngang nangyari. This is just the beginning. Tama ka, nagsisimula pa lang itong bigayan. So sa mga anti-Duterte na nagsasabing fake news daw na may bigayang nangyari, ayan, tanungin yung congressman na yan. Please makinig kayo ha. Lourdes Juan, isa sa nag-yes para ma-impeach si Sara, kongresista. Basahin natin yung pangatlong paragraph ng sinabi niya. Statement niya ito dahil marami daw nagtatanong sa kanya na bakit niya yun ginawa. Ang pagboto, ang pag-yes. To my supporters, I know you stand with me. Rest assured, the ayuda is coming. After we voted yes, Speaker Romualdez provided additional budget allowing us to give even more assistance to the people. My God, earlier today, may lumabas din na nagkaroon daw ng 150 million para dun sa 215 na congressman para bumoto ng yes. Tanong natin ha, kapag ba hindi sila bumoto ng yes, hindi sila bibigyan ng pang-ayuda or assistance para sa mga tao? Tama ang sinasabi ng karamihan na ang ayuda ay gagamitin para sa eleksyon, pambili ng boto, at nagamit na rin para bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. Ang linaw ng pagkakasabi, after we voted yes, ibig sabihin naka-compromise yung 150 million. Bumoto ka lang ng yes para i-impeach si Sara. Kung ako isang kongresista, hinahainan ako na 150 million, di ba? Parang pinapainan ako na kumagat. Nang gusto kong instant money, ayan na. Pipirma lang ako, mag-yes lang ako. Bakit parang nakadikit yung pagbibigay ng ayuda kapag pumirma ka ng yes? Kapag hindi ka ba pumirma ng yes, hindi ka bibigyan ng pang-ayuda para sa mga Pilipino na taxpayer ng Pilipino mga ginamit dyan? Hindi ba dapat ang pagbotohan na ginawa dyan ay walang kapalit? Walang mapapaisip ka kasi may perang involved? Hindi ba dapat pinag-iisipan niya nang walang nangingialam? O yan, kitang-kita. After we voted yes, Speaker Romualdez provided additional budget. Nagdagdag pa ng budget kasi bumoto ng yes. Ano, sino nagsisinungaling? Yang kongresistang yan na bumoto ng oo? Isa sa nag-yes yan, no? Guys, gumising kayo. Ang ipinambabato kay Sara ay 125 million. Kami alam na namin yan ay isang malaking kasinungalingan. Pero bibigyan ko kayo ng math. 150 million pinamigay na ayuda, ginamit pa tong ayuda ha, para sa bawat kongresista na bumoto ng yes ma-impeach si Sara. 150 million times 215 na kongresista. Kung yan lang ang bibigyan, baka hindi bibigyan yung mga kongresistang nag-no, hindi bumoto. 215 times 150 million, ilang bilyon yan? Gets nyo yung logic? Na yung 125 million na binabato kay Sara, ginastosan ng bilyon-bilyon para ma-impeach. Hindi totoo yung sinasabing lakaw ni Sara. Ang gusto ng mga yan is matanggal si Sara dahil may plano yung mga yan. Kitang-kita. Nakakaloka naman itong kongresistang to. Bakit yung pang-statement?
Hindi mo alam kung nag-iisip. Hindi ko alam kung nagbibigay siya ng hint. Nakatanggap ako. Nag-yes ako. Pero ito ang nangyari. Hindi ko alam kung ganyan ha. Pero kung ganyan, ibig sabihin matalino siya. Pero kung yan ay nasa puso niya talaga yung statement na yan, Diyos ko naman, attorney. Parang nilaglag mo naman yung lolo nyo. My God. Oh my God. As in, tuwang-tuwa ibang tao na si Saray na impeach. Ayan, wala na kayong pera. Pilit nyo nga, kaka-announce lang, bankrupt na. Oh, tapos ayan, ginawang ayuda, ginawang panuhol para mag-yes, ma-impeach si Sara. Nawala pa sa tuldok ng binabato kay Sara na 125 million, mag-compute kayo. Magising kayo sa katotohanan na yung pera nyo, ubos na, simot na. Ayaw nyo buksan yung mga mata nyo. Ayan, sinasampal kayo ng katotohanan. Kakampi na nila yan. Kaalyado na nila. Isa sa mga nag-interview kay Rodrigo Duterte nung ininday siya sa Congress. My goodness. Oh, grabe ha. Hello guys, ito yung talaga reason kung bakit pumirma yung karamihan sa mga congressman kahapon sa impeachment kay VP Sara. Ito na sinabi mismo ng 1st District Cagayan de Oro representative na si Lord Dan Suwan. I will not call him honorable kasi hindi naman siya respeto talaga. But guys, yan, manenggingon, I voted yes because it was the right thing to do. VP Sara and her family must be held accountable for their wrongdoings. I admit, I once supported Duterte, but Speaker Romualdez and President Bongbong opened my eyes. The third is clear. The Duterte were just using us. They are not the good leaders you once believed them to be. Then he added also, to my supporters, I know you stand with me. Rest assured, the ayuda is coming. After the voted yes, Speaker Romualdez provided additional budget, allowing us to give even more assistance to the people. This is just beginning. Accountability and real service will continue. I stand by my decision. So guys, ito na yung ebidensya na talagang nangyayari. May nangyayaring bayaran during sa pirmahan. I'm not sure kung naibigay na ba or since pinangako pa lang na magkakaroon ng additional funds or support yung si Martin Romualdez sa kanila para sa ayuda, so malamang. Baka nga totoong sinabi ni Abato na 150 million yung binigay bawat congressman na pumirma doon sa impeachment. Okay? Nakakaya to be honest, kasi yung mga kapamilya mo, yung mga relatives mo nag-message sa'yo, bakit ganyan, bakit pumirma ka, and then ito yung isasagot mo. So it means isa kang bayaran, isa kang politicians na nakadepende lang sa pera. Kung anong ibigay ng nasa taas, kukunin mo naman. So, this is an example of crocodile talaga. Yung mga crocs or mga buhaya sa Kongreso. And Lord and Suwan, talagang pinatunayan niya na buhaya siya. Diba? See? Kung paano ginamit ni Romualdez yung pera ng bayan para sa sariling interest nila. And guys, this is our taxes. Ito yung mga tax natin na binabayad sa kanila. When binabayad sa gobyerno na ngayon ay nandun na sa kamay ng mga buhaya. Tsaka si Romualdez pa yung lakas ng loob na mangako na ganito, bigyan ng ayuda yung mga sinumang pumirma doon. So, imagine 215 katao yon, then bibigyan mo sila ng ayuda bawat isa. Sobrang laki siguro nun, di ba? So kung si VP Sara na impeach dahil sa confidential funds na ilang milyon lang naman, kung totoo man, pero hindi naman talaga totoo yun, to be honest, kasi may mga isinabit naman siya sa COA at saka wala nga nakitang mali yung COA. So, mas malaki pa to sa confidential funds ng BP. So, maaring ipa-impeach din yung mga palabas ng pera ng ganito kalaki, diba? So,
mas maganda siguro na imbestigahan din to. Kasi nga, this is not a good example as public servant na nakadepende ka sa pera na ng taong bayan din ngayon. Winawaldas mo sa kahit ano lang ng mga bagay na wala namang kasiguraduhan na magla-last for how many years. At saka yung akap ka sa ayuda or ibang ayuda pa din na sinasabi nila, hindi po yan long-lasting na na ayuda talaga na may bibigay sa mga mamayan. So maaari kung pumayag ang mga to, baka may binigay pang extra para this coming election. So, kaya sila pumayag. Kasi hindi naman siguro sila basta-basta talaga pipirma kung walang ganitong kalaking halaga ang bibigay sa kanila, di ba? Nagulat ka na lang, sobrang daming pumirma. Nung nag-solicit ng signature si Franz Castro, wala namang wala namang agad-agad na ginawang pirmahan, di ba? Wala naman agad-agad na pumirma sa mga gusto ni Franz Castro that time. And then, makita mo ngayon, yung nag-file ng complaint sa impeachment, yung si Franz Castro, andun na nga sa pinaka, 100 plus na siya bago siya pumirma. So, it means hindi siya yung kaunanahang talagang nag-push ng signature campaign that time. It was Romualdez and Sandro Marcos talaga, kasi siya yung nakauna sa signature campaign. So, kita mo yan, guys. Then, ano ba yung background ng Cagayan de Oro? Ano ba yung district ng Cagayan de Oro? Gaano ba sila ka-develop? Parang hindi naman nata. Kasi nakapunta ako once sa Cagayan de Oro. Medyo din doon. Talagang, I don't know, ngayon kung ano yung sitwasyon ngayon, pero hindi sila ganun ka-develop as Davao. So, yun lang, guys. Ito na yung ebidensya na patunay na talagang may nangyayaring bayaran kaya pumayag yung mga congressman. So, yun lang, guys. Have a good day.